Sa lahat ng kasalanan na binanggit sa kasaysayan ng Kristiyanong pagninilay, may isa na bihirang aminin ng tao, ang pagmamataas. Hindi dahil wala ito sa atin, kundi dahil marunong itong magtago. Ang kayabangan ay madaling makita. Maingay, palaban, mapang-api. Ngunit ang pagmamataas ay tahimik, disente, minsan mukhang kabutihan pa. Ang pagmamataas ay hindi simpleng pagmamahal sa sarili. Hindi rin ito kumpiyansa. Ang pagmamataas ay ang paniniwalang kaya mo nang mabuhay nang hindi umaasa sa Diyos. Ito ang tinig na nagsasabing, ayos lang ako. Kaya ko ito mag-isa. Hindi ko kailangan ng tulong. At unti-unti, ang Diyos ay nawawala sa sentro. Sabi sa kasulatan, pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. Proverbs 16:18. Hindi sinasabi ng Biblia na masama ang maging mahusay. Hindi rin masama ang magtagumpay. Ngunit nagiging kasalanan ng tagumpay kapag inangkin natin ang kaluwalhatian na para lamang sa Diyos. May pagkakaiba ang kumpiyansa at pagmamataas. Ang kumpiyansa ay marunong magpasalamat. Ang pagmamataas ay marunong umangkin. Ang kumpiyansa ay nagsasabing, pinagpala ko. Ang pagmamataas ay nagsasabing, pinaghirapan ko to, wala akong utang kaninuman. Hindi bago ang kasalanang ito. Sa simula pa lamang, ito na ang ugat ng pagbagsak. Ang pagmamataas ang nagtulak kay Lucifer na itaas ang sarili laban sa Diyos. Ang pagmamataas ang bumubulong kina Adan at Eva. Maaari kang maging tulad ng Diyos. At sa panahon ni Jesus, ang mga Pariseo ay hindi bumagsak dahil sa kakulangan ng relihiyon, kundi dahil sa labis nito. Alam nila ang batas, ngunit hindi nila kilala ang Diyos. Sabi muli ng kasulatan, God opposes the proud but gives grace to the humble. James 4:6. Mapanganib ang pagmamataas dahil madalas itong nakabalot sa kabanalan. Iniisip nating tama tayo kaya hindi na tayo nakikinig. Sa panahon ngayon, iba ang anyo ng kayabangan. Minsan ito ay tahimik na paghahambing. Bilang ng likes, bilang ng tagumpay, bilang ng tama at mali ng iba. Minsan ito ang hirap humingi ng tawad. Ang pangangailangang laging manalo sa argumento. Ang pagtingin sa sarili bilang mas maayos kaysa sa iba. Hindi natin sinasabi na mas magaling tayo. Ipinapakita lang natin. Ngunit may kapalit ang pagmamataas. Ito ang dahilan ng mga sirang relasyon. Ng mga panalangin hindi na ipinagdarasal. Ng pusong hindi na marunong magsisi. Dahil ang pusong puno ng sarili ay walang puwang para sa Diyos. Sabi ni Jesus, for all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Luke 18:14. Ngunit may lunas, at ito ay hindi kahihiyan. Ito ay kababaang loob. Ang kababaang loob ay hindi pagmamaliit sa sarili, kundi ang tamang pagtingin sa sarili. Alam mong ikaw ay mahalaga, ngunit hindi ikaw ang sentro. Si Jesus ang perpektong halimbawa nito. Bagamat siya ay Diyos, pinili niyang maglingkod. Pinili niyang maghugas ng paa. Pinili niyang sumunod, hindi maghari. At itinuro niya sa atin na ang tunay na kadakilaan ay makikita sa paglilingkod. Kaya sa sandaling ito, tahimik nating itanong sa ating sarili, marunong ba akong makinig? Marunong ba akong umamin ng pagkakamali? Kapag may biyaya, nagpapasalamat ba ako o inaangkin ko? Sapagkat ang Diyos ay hindi humihingi ng perpektong tao. Ang hinihiling niya ay pusong marunong yumuko. What does the Lord require of you? To act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Micah 6:8. Ang kababaang loob ay hindi nagpapababa ng tao. Binubuksan nito ang puso para sa biyaya ng Diyos. At doon, sa kawalan ng pagmamataas, tunay tayong nagiging malaya. Kung may pinagdadaanan ka ngayon at gusto mong ipagdasal, i-comment mo lang ang salitang prayer o mag-message sa page. Makikinig kami.